Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin namin ngayon ay ang failure frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells chapter 11 at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, naalala ni Memory na nakita na niya ang isang bagay na ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang pinto. Pagkapasok nila, sinabi niyang kailangan nilang magpahinga. Pagkatapos, tinanong ni Memory si Mist tungkol sa mga halimaw. Sinabi niya na gusto niyang malaman ang pagkakaiba ng mga halimaw na may gintong mata at yung mga walang gintong mata tulad ni Pigimaru. Ipinaliwanag ni Mist na may mga halimaw na walang gintong mata na maaaring maging kaibigan ng mga tao, tulad ng mga nasa talaan ng sinaunang pantas na si Anglin, na isang tamer ng slime. Ang mga halimaw na may gintong mata ay napaka-hostile sa mga tao at sinasabing may malaking karanasan. Ang mga tao sa kontinenteng ito ay tinatawag itong soul power. Ang mga bayani mula sa ibang mundo ay itinuturing ang mga gintong mata na halimaw bilang prey na angkop para sa level up na proteksyon. Sinabi ni Memory na medyo pamilyar siya sa mga bayani mula sa ibang mundo. Idinagdag pa ni Mist na hindi nakakakuha ng experience points mula sa pagpatay ng mga tao, kundi mula lamang sa mga halimaw, kaya't ang mga gintong mata na halimaw ay napakahalagang mapagkukunan ng experience points. Dahil dito, labis na hinabol ng mga bayani ang mga gintong mata na halimaw, kaya't napilitan silang magtago sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Memory na kaya maraming gintong mata na halimaw ang naninirahan sa mga underground historic ruins. Sumang-ayon si Mist at sinabi na ang isang katlo ng mga gintong mata na halimaw ay nagtipon sa mga lugar ng dakilang historic ruins at bumuo ng isang habitat doon. May mga tala tungkol sa ilang historic ruins na may malakas na kapangyarihan ng selyo na pinipigilan ang mga halimaw na makalabas sa ibabaw ng lupa. Sa isip ni Memory, naalala niya na marahil iyon ang historic ruin na pinadala siya noon. Ayon sa alamat, ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan ay nagpakawala ng evil element na nagdulot ng malaking epekto sa buong mundo, kaya't ang mga halimaw na likas na mabagsik ay naging mas mabangis at nagkaroon ng gintong mata. Ang mga mababait na halimaw tulad ni Pigimaru ay hindi nagbabago, ayon sa teorya ni Anglin na kumalat, samantala, sa kaharian ng Alyon, sa timog kanlurang bahagi, sa Demon Skeleton Historic Ruin, ipinakita ni Kirihara Takuto. Isang srank na bayani, ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay sa boss ng mga skeleton sa isang atake lang. Ang kanyang mga kaklase ay humanga sa kanya, sinasabing siya ay kahanga-hanga at cool. Sinabi ni Kirihara na siya ang rank na leader, at kasama niya sina Rank o Yamada Shougo, at iba pang mga rank na bayani. Ipinaliwanag niya na ang kanilang grupo ay binubuo ng mga bayani na kaya niyang pamunuan, at walang anumang problema na hindi nila kayang lutasin. Sa bawat laban, ipinagdiriwang nila ang kanilang pagtaas ng antas at tagumpay. Sa ibang lugar, sina Takao Itsuki at Takao Hijiri ay nag-uusap. Sinabi ni Hijiri na ang pinakamahalaga ay malaman ang sistema at ang kanilang mga kaaway at kaalyado. Ipinaliwanag niya ang iba't ibang grupo sa kanilang mga kaklase. Ang grupo ni Kirihara, ang grupo ni Ikusaba Asagi na karamihan ay babae, ang grupo ni Yasutomohiro na binubuo ng mga lalaki, at si Sogo Ayaka na lumalaban mag-isa dahil sa pagtutol niya sa Diyosa. Si Sogo Ayaka, isang rank na bayani, ay iniisip ang kanyang responsibilidad na protektahan ang iba. Naalala niya ang kanyang usapan sa Diyosa, kung saan inalok niya na akuin ang mga tungkulin ng mga hindi kayang gampanan ang kanilang papel bilang bayani upang hindi sila itapon. Pinuri siya ng Diyosa, ngunit naisip ni Sogo na ito ay isang hamon. Naisip niya ang mga aral ng kanyang lola tungkol sa responsibilidad na kaakibat ng kapangyarihan. Nagpasya si Sogo na kailangan niyang maging mas malakas upang maprotektahan ang lahat, lalo na't hindi niya nailigtas si Memory Toka noon. Nangako siyang gagawin ang lahat para hindi na muling mangyari iyon, at diyan nagtatapos ang chapter 11 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like at subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video. Maraming salamat!